Ito po, nais po nating pag-usapan, pero unang-una, ang naging Mm. reaksyon po muna no, ng NUJP kaugnay po rito sa nakakalungkot po na naging verdict po sa ating samahan sa industriya na isa pong journalist at matagal na rin po na napag-uusapan ano, yung kanya Mm. pong situation and kaso. Particular po, Sir Jonathan, ano, ang journalist po na si Frenchie May Acumpio at yung kanyang kasamahan po na si Mariel Dumekil matapos po na hatulan pong or yung verdict na Mm. guilty po sa ilan po nilang kinakarap na kaso. Oo, siyempre nalungkot tayo, 'no, at nagalit din. I think hindi lang naman NUJP, 'no, maraming mga press groups, maraming mga Mm. human rights groups na kinukondena itong desisyon na ito, 'no. Ang paninindigan kasi natin ay gawa-gawa lang itong kasong ito at yung kumbaga yung basis ng conviction o yung basis ng desisyon ay kumbaga kwento lang or parang testimony ng witness, 'no. Wala naman pong photographic evidence, walang documentary evidence para sabihin na meron nga silang ginawa na supposed financing terrorism, no. Pero kumukuha rin po tayo ng lakas, no, mula kay Frenchie mismo. Ang sabi naman niya kaninang umaga, nakuha na po siya ng video, ay tuloy po yung laban at at the same time ay ina-acknowledge po niya or na-appreciate niya yung naging suporta po, no, ng media community at ng mga supporters sa kaso nila ni Marian. Okay po. So ayun, bagamat nakakalungkot po ano yung naging desisyon today po no, Sir Jonathan, pero somehow pati rin po ano yung mga abogado and Mm. kampo po ano nila French May ay tuturing pa rin po na partial victory po ito no, at hindi pa nga raw po tuluyang tapos itong laban po ano kaugnay po sa kanilang kaso, sir. Oo, tama. Partial victory siya dahil napawalan sala sila or na-acquit sila, no, doon sa kaso ng illegal possession of firearms and explosives. Na yun nga yung mga nakakatawa na may granada raw sa ilalim ng unan, mga ganong well, hindi nakakatawa syempre kasi nakulong sila. Pero kumbaga yung mga allegations ay nakapagtataka, no, kung bakit nga ganon. At ang paninindigan nga ay planted yung evidence o gawa-gawa nga yung kaso, no. So, hindi naman totally siyempre talo, pero at the same time Mm. nakakalungkot din dahil ang inaasahan sana natin ay makakalaya na sila, lalo na birthday bukas ni Frenchie, no, 27 years old. Bali 27th birthday niya sana, at ang gusto sana natin ay makauwi siya sa pamilya niya, no. Ganun pa man, yun nga ay tuloy pa rin po yung laban. Okay po. So, bali ito po ano, yung case sa ngayon po or yung ito, sitwasyon po ni Frenchie May po ano, Sir Jonathan. Ituturing ba natin ito na siguro ano, another case kasi katulad po ano, yung tinatawag po nating talagang test case para po sa Pilipinas pagdating po sa Mhm, press mhm. freedom po. Oo, well, press freedom issue siya definitely dahil nga journalist si Frenchie at nagko-cover kasi siya ng mga rights issues kumbaga sa lugar nila, no, sa Tacloban, sa Leyte. At syempre, dahil nakakulong siya, kunyari yung Eastern Vista kung saan siya executive director, ay natigil yung operasyon, ano? Tapos yung radio show niya kung saan nilalabas niya yung mga issue ng mga taong bayan, ng mga mamamayan, ay Mm. natigil din, ano? Pero bukod pa sa press freedom, siguro pwede rin natin siyang tingnan na issue ng freedom of expression, freedom of speech, pati freedom of association, ano? Dahil kung titingnan po natin sa mas malayong, kumbaga sa bigger view, ginagamit po itong taktika na ito laban sa mga aktivista, laban sa mga rights defenders, at minsan sa mga karaniwang tao lamang. At yan din po nakakatakot, no? Dahil hindi dapat ginagamit yung anti-terrorism law laban sa mga tao lamang na nag-organisa o kaya tumutulong sa kapwa nila tulad ng ginawa ni Frenchie at ni Marian.